mga ka-legit Dover Cards, another updates po tayo kung saan si Manny B. Pangilinan ay nanindigan para po sa TBJ. Aba, kitang-kita natin ang buong suporta ng MVP dito po sa trio. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Cards po natin na laging nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong palagiang panonood at pagsubaybay. So ngayong araw nga may nabalitaan tayo, may nasagap tayong balita, no, na ito daw di umanong halos host ay isa sa mga stratehiyang ginagawa nila ngayon, gusto po nilang i-guess ito pong si Vice Ganda sa kanila pong programa, no? So, yung picture po na nakikita natin ngayon, ito po yung parang gala night ng GMA kung saan imbitado po ang ilan sa mga celebrity ng ABS at nakita po natin na nagpa-picture po ang halos host, no? Ang tape incorporated dito po kay Miss Vice Ganda, no? Dito kay Vice, no? Dahil po dun sa suspension, si Vice po ngayon ay hindi napapanood sa It's Showtime. Nakabakasyon po siya ngayon. Talagang ilang weeks na din siyang hindi napapanood. Siguro sobrang nasa-stress na din siya sa nangyayari ngayon. And at the same time, isa sa mga stratehiyang naiisip po nito pong tape bulagta, siyempre, alam po nila na malakas ang hatak din itong si Vice. May mga followers din to. Alam nyo po ba that is the strategy na ginagawa po nila ngayon? Pag sinilip nyo po ang ito pong tape bulagta, araw-araw, lagi po ang guest po nila lalo na po sa World of the Ring, which is originally na Pinoy Henyo, ay puro mga social media influencer. Ganon, ginagaya niya yung strategy ni Coco Martin sa Batang Quiapo, 'di ba? Kung mapapanood niyo po ang Batang Quiapo, karamihan po sa mga actors and actresses na kinuha nito pong si Mr. Coco Martin o puro mga content creator, yung mga vloggers, yung mga napapanood natin sa YouTube at sa Facebook, kung saan captured audience niya po doon, yung mga nanonood, yung mga followers noon. Ganon din po ang ginagawa ng mga halos siblings ngayon kasi nga, hindi niya na makuha talaga yung mga legit Dover Cards na talagang loyal po sa TBJ. Kaya yun po ang ginagawa nilang strategy ngayon. Kaso nga lang, talagang hindi po talaga nagwo-work because those people, yung mga supporters po ng mga content creator is same dun po sa mga legit Dover Cards. So kaya kahit ano pong gawin talaga nila, hindi talaga nila makuha ang kalooban ng mga legit Dover Cards. Pero alam nyo po ba na meron pong isang balita na matapos nating may ulat sa inyo na naghahanap di umano ito pong tape incorporated ng kanilang ng estasyon kung saan gusto po nila na mapanood yung kanila pong programa. At isa po sa mga lumabas na kinukonsider po nila or nakikipag-usap sila dito po sa network kung saan naroon po ang TBJ. Ano ba itong mga halusos? Di ba nag-iisip to? Alam naman natin kung paano po at kung gaano katagal hinintay ni Mr. Manny B. Pangilinan na makasama ang TBJ dito po sa kanilang network. Tapos ito pong itong tape, parang nakikipag-usap po sila dito po sa network na ito para po mapanood yung kanilang programa. Which is bagay na tinanggihan ni MVP. Ayaw niya, syempre. Mas papaboran niya ang TBJ. Ano na lang ba ang mararamdaman ng TBJ kapag ginawa niya yon? Ayaw niya pong magaya sa GMA na 2 noontime show ang napapanood sa kanyang network, no? Kahit na po magkaibang identity yon, GTV tsaka GMA, yung kanilang main channel, but still the same pa rin, parehas pa rin na kumpanya. Saan ka makakahanap ng isang kumpanya na kumuha ng 2 noontime na magkalaban, 'di ba? So parang ayaw niyang ganun yung mangyari. Kung sa TBJ lang siya, TBJ lang siya. Ayaw niya pong tanggapin kung ano man po yung offer or kung ano man po yung, kumbaga hindi basta business lang eh. Ang gusto pong ini-establish kasi ni MVP yung relationship niya with the TBJ dahil kitang-kita naman niya
Mula po nang pumasok ang TVJ dito po sa TV5, nakita naman natin na bigla rin talagang umusbong at talagang nakilala po ng gusto ang TV5. Lalo-lalo na po yung kanilang news frontline ba yun? No, na napapanood. Dati po hindi talaga sila pinipili ng maraming Pinoy. Pero ngayon this time, talagang pinopromote po sila ng TVJ. Lalo-lalo na po nung sila po ay naglabas na po ng kanilang Christmas Station ID, diba? So, isa lang ang maganda kay MVP. Pinakikita niya na may respeto siya sa TVJ. Hindi siya basta lang na porket na gusto niya ng pera, diba? Iba-bypass niya na yung mga empleyado na meron siya. Maganda lang kay MVP, pinaglalaban niya at alam niya kung saan siya tatayo, 'di ba? So black na naman po ang halos-hos dun po sa parte na 'yon, ano? So naghahanap po sila ng estasyon na pwede po silang makakolab or kung saan pwedeng mapanood yung kanilang programa. Hay nako. At dahil dyan, bago tayo magtapos, of course, magbabasa muna tayo ng ilang komento po ninyo patungkol po sa ating last update. Unahin po natin ang komento mula kay Mr. Poisan. Sabi niya, may kanya-kanyang katangian ang bawat tao. Wag dapat ikumpara. Mayroong mataas ang pinag-aralan pero di naman ginamit. Yung iba tamad at walang diskarte sa buhay at yung iba bastos, walang galang at malasakit sa kapwa. May mga taong walang pinag-aralan o di naman nakatapos pero masikap, madiskarte at malakas ang dating at higit sa lahat mabait sa kapwa lalo na sa matatanda. Kaya mas minamahal at gumaganda ang buhay sa sariling sikap. Si Manny Villar nga di nakapagtapos pero dahil sariling sikap niya ngayon, isa ng multi-billionaire. Totoo po yan. Lahat naman po ng bagay na pinaghirapan natin, lalo pat nag-effort po tayo, lagi pong may may kapalit, 'di ba? Sabi po ni Chowking, sa palagay ko si Jose Manalo ang gumaganap na Lola Belen at Ellen at si Papa Ethan ay si Alan Kay. Sweet Music Lady answer this question. Sabi niya, this statement, sabi niya, Wally si Lola Belen, Mami Josie si Jose, Papa Ethan si Alan Kay, Ellen May Paulo na ni Nina. Ayun. Yun po talaga ang totoo kasi kanina nakita na natin si Lola Belen sa katauhan po ni Mr. Wally Bayola. So aabangan pa natin si Lola Belen sa Monday, kung mag-i-extend pa ba siya. Pero sa tingin ko mag-i-extend pa si Lola Belen. Sabi po ni Max Istartabia, magpinsan si Aga at Carmina kaya look alike si Mabi ni Aga. Mulak na sa dugo nila. Kaya nga alam niyo po, minsan parang nag-iisip po yung ilan na baka daw si Aga mulak ang tatay ni Mabi. Hindi po. Magpinsan po yan. Relatives po sila. And of course, another comments coming from Mendoza Joby, sabi niya, teleserye sa Gimme 5 Pinoy Henyo, sa fake EB wala yan. Galing ng creative department ng TVJ, EAT, sa fake EB copycat rename department. True. Ito po ang totoo, real talk po yan. Halos karamihan po ng mga games nila dyan, pinalitan lang nila ng pangalan, pero originally, it was owned by original Itbulaga. Ewan ko kung ba't ayaw po nila mag-isip, But anyways, ngayon po matutunghayan natin sa mga susunod is from Kali Serye to Gimme Serye 2.0. Ano kayo dyan? So, yun po yung mga dapat nating abangan. Another comments, sabi ni Eddie Bucayo, 10 years ago, gustong-gusto ni MVP na makuha ang Itbulaga. Sabi pa nga ni Bullet Halusos, ridiculous amount ang ino-offer ni MVP. Kaya yung pangarap niya noon, natupad na. True. Nakipag-meeting po yan si MVP. Ayaw po ng halusos. So, dahil po dito sa pangyayari niya to, ginrab niya yung opportunity na makuha niya ang TVJ. Kaya po ginagawa niya ang lahat para po protektahan yung kanilang partnership ng TVJ production. So, salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. At kung hindi ka pa nakapag-like at subscribe, don't forget to like and subscribe and follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!